Ay buntag ngayong tanan. We have shared the gospel this morning about our heart or the temple of God. Ug ang uluhan sa mensahe nga atong pag-aapitan karong buntaga sa uluhan ang atong mga kasing-kasing mga templo sa Dios. We read in Bible Proverbs chapter 4:23. Ug atong basahon sa atong mga Biblia, Panultihon 4:23. Above all, guard your hearts, for it is the Ang source imong of mga life. hunahuna mo'y tinubdan sa kinabuhi, usang bantayi sila ingon nga labing bililhon mong bahante. Some people think that God dwells in the place like a church building, prayer center, or the retreat centers. Ubang mga tao naghuna-huna nga ang Ginoo nagpuyo sa mga dapit sama sa mga simbahan nga gigama, sa mga dapit nga lampuanan or sa mamingaw nga mga dapit. However, in fact, God does not dwell in the spacious buildings built by human beings. Apan ang tinuod, ang Dios wala magpuyo sa mga gitukod sa mga tao. So our God dwells in the heart of the Christians. Nani ang atong Dios nagpuyo siya sulod sa kasing-kasing sa mga Kristohanon. No matter how beautiful a church may be, if people do not receive God into their heart, God's presence is not manifested in the churches. Bisan pag-unsa pa siguro ka manindot ang simbahan, apan kung ang mga tao wala nila dapita ang Dios sa ilang kasing-kasing, ang presensya sa Dios dili gihapon madayag sa simbahan. However, God's presence is manifested wherever people gather in the house of God with welcome hearts. Apan ang presensya sa Dios madayag sa diha nga ang mga tao magtigom uban ang maabi-abihong kasing-kasing. So Bible says we worship God in spirit and truth in our heart. Mga ang Biblia nagaingon nga ato ang gisimba ang atong Dios sa espiritu o kamatuoran sulod sa atong kasing-kasing. Open your mind, open your heart widely to God Almighty. Muna nga atong ablihan ng atong mga kasing-kasing o ang atong una-una nga lapad kaayo diha sa Dios. You can hear the voice of God very clearly this morning. O atong madungog ang tingog sa Dios sa klaro kaayo niining buntaga. So number one, our stolen heart need restoration by the word of God. Una, ang nakawat natong kasing-kasing gikinahanglan nga makasig-uli diha sa Dios. In the beginning, God created Adam, and Adam's heart was the temple of God. So sa sinugdanan gibuhat sa Dios si Adan ug ang kasing-kasing ni Adan mao ang templo sa Dios. Bible says in Genesis chapter 1, 27 to 28. Ug ang Biblia nagingon sa Genesis 1:27 abot sa 28. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang tagway. Ug ipanalanginan sila sa Dios nga nagingon, panganak kamo daghan ug lugpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Amen. And then Genesis chapter 2 verse 7 we'll read it together. Ug diri sa Genesis 2:7 ato ang dumanon og basa. Unya And the Lord mibuhat ang God Ginoong formed the Dios man ug yuta ug nagbuhat siyang tawo gikan niini. Gihuipan niya ang buho sa ilong sa tawo sa ginhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Amen. The man Adam become living beings. O ang tawo nga si Adan nakabaton siya o nahimo siyang buhing binuhat. He was alive in spiritually. O nabuhi siya sa espirituhanon. Not only God made the people Adam's with the dust of the ground, but also He pressed into the Adam living beings. Ug wala lamang buhata sa Dios si Adan pinaagi sa yuta kundi gihatagan niya si Adan og gininhawa. But God Almighty departed from the Adam's heart because of his unbelief and his obedience. Apan ang
Dios nawala og mibulag sa kasing-kasing ni Adan tungod sa iyang pagkawalay pagtuo o pagkamasinupakon. Because God commanded to Adam, Genesis chapter 2 verse 17. Tungod kay ang Dios misugo kang Adan ug atong basahon sa Genesis 2:17. Gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Kun mukaon ka niini nianang adlawang matay kagayon. Almighty God allowed everything eating and enjoying in the garden of Eden to Adam. Ang labing gamanan nga Dios iyang gitugutan nga makaon ni Adan ang tanang mga butang nga naa sa tanaman sa Eden. But one thing do not allow it to Adam. Paano daray usa ka butang nga wala niya gitugot nga kang Adan. After committing the sin, disobedient to word of God, Adam become very difficult at times. Apan human makasupak si Adan ug nakasala, nakasinati na si Adan ug kalisganan. Genesis chapter 23, 22, 23. Ug diri sa Genesis 3:22-23. Unya mingon ang Ginoong Dios karon ang tawo na isama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay dautan. Kinahanglang dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahaturan. Busa ginganlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Because of the disobedient, Adam vanished from the garden of Eden, dried out his sin. Ug tungod sa pagkamasinupakon gipapahawa sa Dios si Adan sa tanaman sa Eden. This is the very terrible situation to Adam. Ug mao kini ang makalilisan o lisod kaayo nga sitwasyon alang kang Adan. Because of the he did not keep his mind heart from the whole situation God commanded to him. Tungod kay wala man niya ang pinya niya una-una ug niya kasing-kasing sa tanang sitwasyon kung unsa ang gisugo sa Dios kaniya. That's why his heart was empty. Muna ang iyang kasing-kasing wala na isulod. Some people have an empty heart because of the disobedient word of God. Sa mga ang ubang mga tao wala na isulod ang ilang mga kasing-kasing tungkol sa ilang padayon nga pagkamasinupakon sa Dios. As a Christians, we must keep our heart very carefully. Do not let your heart to the Satan's trade and schemes. Munang isip mga Kristohanon, kinahanglan natong ampingan pag-ayo ang atong mga kasing-kasing dili natong tugutan nga masudlan kini sa mga pamaagi sa yawa. Nowadays, many people's heart empty, become empty like Adam. Sama karong mga panahon adunay daghang mga tawo nga wala na isulod ang ilang mga kasing-kasing daw sama kang Adan. That's why they need restoration of heart and the mind. So munang kinahanglan nga mapasiguli sila sa ilang maayong kasing-kasing ug maayong guna-guna. Bible says, a heart filled with empty, sorrows and darkness need restorations. O ang Biblia naingon nga ang kasing-kasing nga wala na isulod na puno sa kagubot, sa kangit-ngit na kinahanglan kini og kaayuhan. So, because of that, a heart that has become the desert of sin, emptiness, and death. O ang kasing-kasing nga nahimo ng disyerto sa sala sa pagkawalay sulod ug kamatayon. Bible says, Psalm 107, 10 to 11. O ang Biblia nagingon diri sa Salmo 107 versikulo 10 abot sa 11. Some said May mga nagpuyok sa and mga binilanggot na kinahinahan. May isupak man sila sa sugod sa labing gamahan ng Diyos. O isalingkway nila ang iyang mga karon. despise the counsel of the Most High God. Amen. We must very carefully hear the voice of the Most High God Almighty. Muna kinahanglan natong paminawon kayo pag-ayo ang tingog sa ato ang labing taas o labing gamahan na Diyos. Although the Bible says, Jeremiah chapter 17 verse 9. Kung sa laing bahin sa Biblia, sa Jeremias 17:9.
Our heart is deceitful Kinsay above makatugid all sa things kasing-kasing sa tao. beyond Walay mo lang curious. minini ka Who malimuon. can understand? Kung labihan kini kadautan. Our heart is very important. In our heart, there is the consensus. Ang atong kasing-kasing importante kaayo kay dinhi sa ato ang kasing-kasing aduna kini konsensya. When we committed the sin, disobedient to word of God, our conscience would be died. Kaysa diya nga mabuhat kita og sala o ato ang supakon ang sugo sa Dios, ang atong konsensya mamatay. We cannot understanding Holy Scriptures very well. Kung dili na nato masabtan pag-ayo kung unsay buot ipasabot sa balaang mga kasulatan. We can lost our ways. Kung mawala kita sa atong mga dalan. That's why we cannot find the way of God and Jesus Christ. Kung muna maglisod na ta sa pagkakita sa dalan sa atong Dios ug ni Ginoong Hesukristo. That's why they need restoration to broken hearts. Muna kinahanglan sila nga mamaayo, ayuhon pagbalik ang ilahang nabuak nga kasing-kasing. So a heart that wanders and has lost the path of life need restoration. O ang kasing-kasing nga nasalaag ug nawala gikan sa dalan sa kinabuhi nga kinahanglan kini og kaayuhan. Where did we come from? Why are we living? And where are we going? Somebody do not know. At diin man kita gikan, o gano man kita nga nabuhi, o asa man ta padulong, adunay uban nga wala masayon. That's why they need to hear the word of God and they need restoration their broken hearts. Muna kinahanglan nilang mapaminawan ang pulong sa Dios o kinahanglan nga maayo ang ilang kasing-kasing nga nabuak. In our heart, the Spirit of God living in us. Kay dinhi sa atong kasing-kasing, sa atong ang kinabuhi ng Kristohanan, dunay balang espiritu nga nagpuyo sulod kanato. Bible says in James chapter 4 verse 14. O ang Biblia nag-iingon sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 14. Why you do not even know what Wala ka mo nasayon tomorrow? kung sa'y mahitabo kanina. What is your life? Sama ka mo sa gabon nga makita sa mga tiyot kung niya mahalaw. James recognize about this once. Our life is like the mist, like the misters. Kung sama nga nasabtan ni Santiago ang mahitungod ni ini nga ang atong kinabuhi daw sama ra kuno sa gabon. Mist appeared for a while, after for a while, disappeared no more. Sama nga ang gabon makita nato sa makadyot o sa pagkataod-taod mawala na usab kini. Likewise, our life is like a mist. Kung ang atong kinabuhi sama ni ining usa ka gabon. When we realize about these scriptures, we can do very big careful every letters, every times. Muna kung ato ang naambuhan o nasabtan ang mahitungod dining mga kasulatan, mag-amping or mag-amping gayud kita sa tanan natong buhaton. We don't know what happened to us tomorrow and after worship service. Kaya wala ta makabalo kung sa'y mahitabo nato ugma pohon o wala po ta makabalo kung sa'y mahitabo nato human sa atong pagsimba. We must stay fast, keep our mind with the word of God very carefully. Kinahanglan nga magpabiling kita o sa atong mga hunahuna nga ato ang tipigan ang pulong sa Dios pag-ayo. Bible says, 1 Peter chapter 1, 24. Ang Biblia nag-iingon sa unang Pedro 1:24. For all Kaya men naging mga are like a kasulatan, grass, ang tanang and mga the tao whole sa their glory masasakbon, is like ug the ang tanan nila flower of the sa field. masabulak ni The Ining. grass Ang is sagbot mamatay ug manarag the ang bulak ni Ining. Amen. Apostle Paul, Apostle Peter also understanding very well our life is the life
grass of the Og fields. si Apostoles Pedro nakasabot usab pag-ayo nga ang ato ang kinabuhi daw sama ra sa usa ka sagbot. That's why we must be very careful doing every moment. No munang kinahanglan nga mag-amping kita sa tanan natong buhaton sa matag minuto. We must follow the word of God and understand it and fully obey the word of God as a Christians. Kinahanglan natong sundon ang pulong sa Dios o kinahanglan natong sabton pag-ayo ato ang hingpit nga tumanon ang pulong sa Dios isip mga Kristohanon. Our Holy Bible is the commandment of God Almighty to all you and I. Kaya ang atong balaan nga Biblia mao kini ang kasubuan o sugo sa Dios alang kanimo ug kanato. We must hear the word of God, reading Bible, understanding and practice it with the good mind day and night. Kinahanglan kitang magbasa sa pulong sa Dios, sabton kini ug tumanon kini ug magpadayon kitang tuon adlaw ug gabi. A heart held captive by the devil is filled with the darkness, greed, hatred, fear, and frustration, and despise. Ang kasing-kasing nga nabihag pinaagi sa yawa, napuno sa kangit-ngit, sa kahakog, sa kasilag, sa kahadlok, sa kasamok, ug nawadhag paglaom. Bible says in Romans chapter 1, 28 to 29. Kung ang Biblia nagaingon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 28 abot sa 29. Furthermore, Tungod since kay they ang did mga not tao, agree, wala man mo ilang sa Diyos. Ipasagsa na lang sila sa Diyos, kaya sa mahugad na una, ug sa sarakay ng buwan. Napuno sila sa tanawat at sa kaninal, sa pagkadautan, sa kahapog, sa bisyo, sa kasinang, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlilong, ug sa pagkawalay, kalaway, ug manlibak sila. Apostle Paul was collides about people's heart like that very dangerous. Usama nga si Apostoles Pablo iyang nasayran nga ang mga kasing-kasing sa mga tao nga sama ni ini delikado gayud kaayo. That's why all of you and I, we must restoration our broken heart, broken mind. Munang kiitang tanan ikaw ug kinahanglan nga maayo kining ato ang kasing-kasing nga nabuak or naguba. We must know why people's heart will be broken. Ug kinahanglan nato masayran ngano man nga ang kasing-kasing sa tawo maguba. Because they do not follow the word of God. They want to follow the pattern of this world. Kundi wala man nila sunda ang pulong sa Dios, sinuon gusto nilang sundon mao ang mga pamatasan dinhi sa kalibutan. That's why Bible teaches us do not follow the pattern of this world as a Christians. Muna ang Biblia nagpahimangno kanato nga dili nato sundon ang pamatasan dinhi kalibutan isip mga Kristohanon. Instead of that, we must follow the pattern of Jesus Christ through Holy Bible. Sinuon kinahanglan natong sundon ang kinaiyaw o pamatasan ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa Biblia. And then we can rejoice always in the Lord. O makahimo na ta sa pagkamalipayon diha sa Ginoo. Our God is very good. He wants to work with God, with us. Ang atong Dios maayo kaayo ug ganahan siya nga mag-uban, mulihok kauban nato. Some people who is the wise person will working with God very well day and night. Adunay uban mga tawo, uban ang maalamon nga pagkatawo, makahimo sila sa pagpakig-uban kang Ginoong Hesukristo adlaw ug gabi. Their life is very rejoicing, enjoying and happiness. Silang kasing-kasing malipayon gayud sila kaayo ug malinawon sila kaayo. Because God is with them, very accompany with God Almighty. Tungod kay ang Dios nagauban man kanila ug kauban sila sa labing kamahanan nga The Dios. Bible says that Joseph's life was very prosperous and successful. Ang Biblia nagaingon nga kinabuhi ni Jose usa kuno ka malampuson ug mabungahon nga kinabuhi. Even though he was sold as a slave to Egyptians, Nga bisan og siya gibaligya isip usa ka ulipon dito sa Ehipto. he was sold
his older brothers to become slaves. O gibaligya siya sa iyang kaugalingon nga mga igsoon aron mahimong usa ka ulipon. But God was with him by faith of Joseph. Apan ang Ginoo nag-uban pinaagi sa pagtuo ni Jose. Our faith can overcome the all kind of situations. Sa atong mga pagtuo makahimo kini nga malampusan nato ang tanang mga nagkalain-lain nga mga sitwasyon. And then we'll become prosperous and successful like life of Joseph. O mahimong tang magmalampuson o magpapumahon sama sa kinabuhi ni Jose. Bible stories the factor, no changes. O ang tanang storya or kaagi sa Biblia tinuod gayud kini o dili kini mausab. If we follow the factor, the word of God, will become a very prosperous and successful, enjoying your life with God Almighty and Jesus Christ. Kung atong sundon ang tinuod nga pulong sa Dios, sigurado gayon nga kita magmalampuson o magpapumahon diya sa ato ang Ginoong Hesukristo. That's why today I want to share in the gospel, our heart is very important. Unang karon ganahan ipaambit ang maayong balita kanato nga atong kasing-kasing importante kaayo. Second one, Jesus' salvation and the restoration of the temples. O ikaduha, ang pagluwas ni Ginoong Hesukristo ug ang pagpasiguli sa templo. Jesus came to the world to cleansing our uncleannesses. Kasi Ginoong Hesukristo miani siya sa kalibutan aron limpyuhan kita gikan sa atong mga kahugawan. Because we are the descendant of Abraham. That's why the simple letter continues come to our lives. Tungod kay makaliwat kita ni Adan o ni Abraham, munang ang pagkadaotan nagpadayon kini hangtod sa atong kinabuhi. That's why Jesus came to the world to cleanse the Adam's his sin from our hearts. Ug munang si Ginoong Hesukristo miani dinhi aron nga limpyuhan kita gikan sa sala ni Adan nga naa sa atong kasing-kasing. Isaiah 53, 5 to 6 says, Kung atong basahon sa Biblia sa Isaias kapitulo 53, 5 abot sa 6 nagingon. Gani But he gisamahan was siya pierced for our transgression, he was crushed napamos for siya our kung sa akong iniquity. pagkadautan. Punishment of the Ginapos niya ang protest kastigo nga mo'y nakaluwas kanato. By his Pinahagi sa iyang mga labot nga maayo kita. We all like a Pinagtanan sa sheep, sa mga karnero nga and nasala. all must be ready. Kung wala sa sumay sa usong dalan. Apan siya And the gidagdag Lord sa has laid Ginoo on him sa tanan the tayo iniquity of kasalanan. our soul. Amen. Amen. This is the message from prophet Isaiah before Jesus was born 600 years ago. So mo kini ang mensahe sa Dios gikan ni propeta Isaiah sa wala pa matawo sa Hesukristo 600 katuig una ang mulabay. Prophet Isaiah was a very great prophet in Israel. He was opened the spiritual brain, spiritual eyes. That's why he could see the Messiah, Jesus will come. Kung kini si propeta Isaiah, usa ni siya kabantugan kaayo, gamahanan kaayo nga propeta sa Israel, di inaabli ang espirituhan ng mga mata ug sa labutan ug sa wala pa gani matapos nagpakatawo sa Jesus, nakita na niya nga ang Mesiyas moabot. And then he was prophesied about the Messiah will come and doing like a white. Kung muna nagapamatuod ug nagpropesiya siya mahitungod sa Mesiyas nga moabot ug magbuhat siya ug mahitabo ang sama niini. Through the Jesus' precious blood and grace, he cast out the demon and reconciled us to God Almighty. Pinaagi sa bililhong dugo ni Jesus ug sa iyang grasya, iyang gibugaw ug giwagtang ang daotang espiritu ug iya kitang gipasiguli nganha sa Dios. Somebody and some family, some neighbor is very no good conditions. Sa mga adunay uban or ubang mga managsilingan o sa uban sa atong pamilya nga dili ta maayong relasyon. Why they have no good conditions? Nganong wala man sila maayong relasyon sa matag usa? Because of there is some problem between the people by neighbor and the family. There is the
Satan's workings. Kung kaya doon ay problema sa tunga sa ilahang pamilya o tunga sa ilahang mga maligsilingan, anaa sa Satanas ganiho. Satan's working divide, separate, and make troubles. Kung ang buhat ni Satanas mao nga iyang bahinon o iyang bulagon o maghimo siya o kasamo. And a wise person can distinguish the very well. He can drive out the Satan from the family, from the friend, from the somebody, and then they will be reconciled very well. Kapag na doon ay mga maalamon nga mga tao nga masayran nila pag-ayo, ilahang papahawakon ang Satanas o natawag ang Espiritu gikan sa ilahang pamilya o sa ilahang mga kaigalaan o sa ilahang mga silingan o mag-uli na sila pagbalik sa maayong relasyon. That's why Almighty God teaching us through Apostle Paul recording Galatians chapter 2, 14 to 15. Muna ang labing kamahalan nga Diyos, nagtudlo ka nato, sumala sa gisulat ni Apostoles Pablo, o katong mabasa sa iyang sulat sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 14 abot sa 15. Having cancelled the written code with its regulations, Ipapas niya ang kanyang mga utang, lakip ang mga kasabutan pahiningini, o iwagtag niya ang kanan, pinaagis sa paglansang hinini dito sa cross. O pinaagis sa iyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayan niya ngadto sa kanan ang ilang kapildihan. Satan want to make a trouble and programs in Israel. Gusto ni Satanas nga maghimog kasamo o kadaot bisan dito sa Israel. That's why Almighty God and His begotten Son Jesus Christ into the Israel. Munang labing kamahalan ng Diyos iyang ipadala iyang bugtong anak na si Jesucristo dito gayud sa Israel. Jesus crucified on the cross to make a reconciled Israel people to God Almighty. Si Ginoong Jesucristo nagpalansag sa cross aron iyang ipasipuli ang mga katawan sa Israel ngadto sa labing kamahalan ng Diyos. Jesus cancelled us written code by the laws, but because of the many people against God Almighty. O gipapas na ni Ginoong Jesucristo ang tanang mga utang sa sala tungod kay gihugmas sa Dios ang mga katawhan. Already when Jesus died on the cross, He was cancelled our debt because of the Adam's sin and O mistakes. sa diha nga namatay si Jesucristo dito sa cross, iyanang ipapas ang tanan natong mga utang gikan sa atong sala di agan og iba. That's why when we believe in the Lord Jesus Christ, we will be set free from any kind of transgression and sins. O muna kung mutuutan ni Ginoong Jesucristo, mahimo na tang gawas na gikan sa tanang mga kalapasan o sa tanang mga kasalanan. This is the according Bible promise to all of us. O mao kini ang gisulat sa Biblia o isaad kini alang kanatong tanan. Why so many people have no freedom in their lives? Kung anong daghang mga tao ang walay kagawasan sa ilahang kinabuhi. Because they do not believe the Bible, according Bibles. Tungod kay wala nila tuuhi ang gisulat sa Biblia. That's why I'll explain very well to understanding what the Bible teaches us. Walang ihang gipasabot pag-ayo diri nato aron atong masabtan kung unsa ang gitudlo sa Biblia dinhi kanato. When you understanding Bible message very well, you will be set free in your life. Mga panato nang masabtan o matugan ang Biblia o ang mensahe, mahimo na gyud kitang gawas nun sa atong mga kinabuhi. Bible says Colossians chapter 1 verse 20. Ang Biblia nagaingon padayon sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 20. Busa Through him, ang the anak, reconciled ipasiguling sa himself both Diyos things ngadto with sa the things iyang of us kaugalingon who ang things in tanan heaven, by sa langit making ug sa peace yuta. through his blood Nakikidakit ang and Diyos cross. pinaagi sa dugo sa iyang anak dito sa cross. That's why there is power in the blood of Jesus Christ shedding on the cross. Munang adunay gahom sa dugo ni Ginoong Jesucristo nga iyang gipaagas dito sa cross. The blood of Jesus Christ sacrificed and then make us reconciled to God Almighty. Make us reconciled to family, to one another. Ang dugo ni Jesucristo na himong sakripisyo aron mapasikulit kita sa Dios
aron mapasiguli kita sa atong mga pamilya o mapasiguli kita sa matag usa. Hallelujah. Amen. If you want to reconcile to one another, somebody very difficult, you must cry to the Lord and put the blood of Jesus Christ in your heart. Kung gusto kitang mapasiguli sa atong mga isigataw, labi na sa mga tao nga lisod kaayo, kinahanglan kitang mag-ampo diya sa Ginoo ato ang i-apply ang dugo ni Ginoong Hesus sa atong mga kasing-kasing. The blood of Jesus Christ is very powerful to make reconcile one another. Kung kaya ang dugo ni Jesucristo gamahanan kaayo nga makapasiguli kanato sa matag usa. Almighty God dwells in a clean temple. Sama nga ang labing gamahanan nga Dios, nagpuyo siya sa limpyo nga templo. Our God is the very holy one. Ang atong Dios balaan siya kaayo. Almighty God says, I am holy. You must be holy also. Ang labing gamahanan nga Dios ayon kay ang sama nga ako balaan man kinahanglan ka usab nga magbalaan. Because God wants dwelling in us. Tungod kay gusto sa Dios nga magpuyo siya sulod kanato. If you do not make holy, God cannot dwell in your heart. Apan kung dili kita mahimong balaan ang labing gamahanan nga Dios, dili siya makapuyo sulod sa atong kasing-kasing. I told you already, our heart is the temple of the Lord God Almighty. Sa mga giingnan natin ni Pastor nga ato ang kasing-kasing mao kini ang Pinoy-anan or templo sa labing gamahanan nga Dios. God wants to dwell in our hearts. Gusto sa Dios nga magpuyo sulod sa atong kasing-kasing. But if our heart is very dirty, can the Lord God Almighty cannot dwell in us. Apan ko ng atong kasing-kasing hugaw kaayo ang atong Ginoong Dios, dili siya makahimo pagpuyo sulod kanato. Likewise, when the important visitor come to your house, maybe you will be clean and arrange the whole house very well. Kung pananglitan, kung adunay importante kaayo nga bisita nga moadto sa inyong balay, siguro inyo yung limpyuhan pag-ayo inyong balay. Even though somebody important person visiting your house, you will be cleansed. How about God want to dwell in your heart? Would it be clean your heart or not? Sama nga makahimo ta paglimpyo sa atong balay kung adunay importante mga tao nga moadto, how much more samot na kon ang Ginoo mo bisita sa ato ang kinabuhi, dili pa nato limpyuhan ang atong kasing-kasing. So we know that 1 Corinthians chapter 3:16. So ato na nasayran diri sa unang Korinto kapitulo 3:16. Don't you know that you yourselves are God's temple and that no Espiritu sa Dios. Hallelujah. Greeting each Kini other. mong tapan. You are the temple of God Almighty. You are the temple of God Almighty. The Spirit of God lives in you. The Spirit of God lives in you. Hallelujah. Every day remind this one and make a clean heart. Muna ang kada adlaw hinumduman nato kini o atong paningkamutan nga makabaton kita limpyo nga kasing-kasing. 1 Corinthians chapter 6:19 to 20. Ang basahon sa unang Korintos kapitulo 6 bersikulo 19 abot sa 20. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Dili You are ko ang not your tagiya sa own. inyong kaugalingon kundi ang You Dios. were brought in a Ipalit price, ang niya, therefore, busa all kami about ang inyong into lawas, your alang sa himaya sa Dios. Amen. We can honor God with our body as a living sacrifice. Kung makahimo kita sa pag-alagad sa Dios, pinaagi sa ato ang mga lawas isip ko sa kabuhing halad o Oh, sakripisyo. this morning the woman team presented song to God Almighty. Kung sa mga diri karon buntaga aduna kunoy mga nanay nato nga nihalad og awit. Oh, this was a very good attitude, pleasing to God Almighty. Maayo kaayo kini nga kinaiya nga makapahimuot sa atong labing gamanan nga Dios. Practice and presentation to God Almighty. O sa ato ang pag-practice o ato kining i-present atubangan sa atong labing gamanan nga Step Dios. by step, preparation and practice, continue and presentation
to God Almighty. Sa hinay-hinay at mag-practice kita ato kining i-present sa ato ang labing ganahan nga Dios. Almighty God will remember your all good deed actions. Ang labing ganahan nga Dios mahinumdom sa tanan nato mga maayong mga binuhatan. Last one, number 3, he who rules his mind rules his life. O ikatulo, kinsa ang nagdumala sa iyang nahuna, nagdumala usab sa iyang kinabuhi. We must understand who is God. O kinahanglan natong masabtan kinsa man ang Dios. God made you and I. Ang Ginoo nagbuhat kanimo ug kanako. Also, God can rule our mind, our lives. Umuna ang Dios makahimo pagmando sa ato ang hunahuna ug sa atong kinabuhi. We are all belong to God Almighty, not ourselves. Kitang tanan iya sa Dios nga nabigamanan ug dili kita ang tag-iya sa atong kaugalingon. Already Jesus Christ paid everything for salvation of your souls on the cross. Ibayran na ni Ginoong Hesukristo ang tanan alang sa kaluwasan sa atong mga kalag dito sa cross. That's why we are not ourselves. We are belong to Christ Jesus. Munang dili na kita ang tag-iya sa atong kaugalingon kundi ang atong kaugalingon iyahan na ni Hesukristo. We must give in ourselves to God, exalt His name, praise His name. Munang atong ihatag ang ato ang kaugalingon nga na kang Hesukristo ug kinahanglan atong pasidunggan ug daygon ang iyahang ngalan. And then your life will become like this one. Ug ang atong kinabuhi mahimong sama niini. So John chapter 1 verse 2. Atong basahon sa ikatulong Juan, kapitulo 1, versikulo 2. So dear friend, I pray that you may Minahal kong enjoy hinala, this ang ako nga na always over to you, even as your soul is maayong empty of paglawas prayers. na maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Amen. Amen. I pray all these church members may enjoy their life with the good health. Sa mga kanunay gaampo si Pastorin atong tanang mga miyembro sa simbahan nga kita, atong matagamtaman ang maayong paglawas. Almighty God did not create the sickness weaknesses. Kung kaya labing gamahanan nga Dios, wala siya magbuhat niining sakit o niining balatian. That's why we must give glory to God and then working with the God Almighty. Kung ang kinahanglan kitang maghatag o paghimaya o pasidungog sa Dios o magkinabuhi kita kauban sa labing gamahanan nga Bible Dios. says our soul belong to God Almighty. Ang Biblia usab nagaingon ang atong kalag iyaha sa labing gamahanan nga He Dios. just came to the world to salvation of our dead souls. Sa mga sa Hesukristo miani siya sa kalibutan aron maluwas ug mabuhi ang atong kalag nga namatay. We are going to the evangelism continue for salvation of the dead souls. Sa mga padayon ta nga nagsangyaw sa maayong balita aron maluwas kadtong mga kalag nga namatay. So most of the people, they do not know their soul are dead. Tungod kay daghang mga tao ang wala masayod nga patay na di ay ang ilang mga kalag. Because of they don't have knowledge of God. Tungod kay wala sila kaalam mahitungod sa Dios. That's why we must go evangelism and help them. Unang kinahanglan kitang adto sa gawas para sa pag-ebanghelyo aron tabangan sila. And then step by step, someone, their souls will alive and wake up and the salvation their souls. Kung sa hinay-hina ang ilang mga kalag makapatunog kinabuhi ug sa katapusan maluwas ang ilang mga kalag. God wants to use you and I for this very important, precious work of God. Kung gusto sa Dios nga gamiton ka o gamiton ako alam niining bililhon kaayo nga buluhaton sa Dios. Bible says in Mark chapter 11, 22-23. Ug ang Biblia nag-ingon sa Marcos kapitulo 11 bersikulo 22 abot sa 23. Have a peace Ingon in sa Jesus God. kanila, sanig ka mo sa I Dios. tell you the truth. Kung timani kini makahimo If ka mo pagsugo kay this ibungdura. mountain, Maalsa ka go mo to sa yourself into dagat. the sea. Kung ka But mo do walay not doubt in pagtuwa his sa heart, inyong believe sikaso nagtuwa that mahimo what ang he says will be done. mahimo It will be done. kini. Hallelujah. Amen. Bible says, have a peace in God Almighty. Ang Biblia nagaingon nga kinahanglan nga magbaton kita pagtuo pagsalig sa labing gamahanan nga Dios. And then, important, do not doubt in your heart the promise of Bible. Ang importante dili nato duha-duhaan ang pulong sa Dios nga gisaad niya sa Biblia. When we believe the Bible promise,
will become a very strong Christians. Isa din ang ato ang tuuhan ang isaad sa Biblia, mahimo kitang ligon nga mga Kristohanon. Amen. When you believe in God Almighty, believe in the Holy Bible, you can see the miraculous signs and wonders in your life. Muna ko na itong tuuhan ang labing amahan ng Diyos o tuuhan ang Biblia, makita agad nato ang mga sinyalis o milagro nga mahitabo sa atong mga kinabuhi. So, we must don't rule and mind this. Unang kinahanglan kitang maghuna-huna o ato ang dumanahon ang atong panghuna-huna. The Word of God renewing our mind and thoughts. Itong kinabulong sa Diyos magbaduo sa atong panghuna-huna. If you have a long thought, long mind, you cannot make miraculous signs. Kung ito na kita'y dili maayong huna-huna or dili maayong panghuna-huna, dili kita makita o mga milagro. That's why Bible says, have a mind of God and Jesus Christ. Kung ang Biblia nagaingon na kinahanglan nga magbaton kita samang panghuna-huna ni Ginoong Hesus. Have a mind, the same mind is. Kinahanglan nga magbaton kita samang huna-huna kaniya. Why Eric follow me almost 7 years follow me? So ganong sige mo kung kasunod-sunod ni Pastor mga pito na katuig. Eric have a mind with me very well. So na ako'y panghuna-huna nga musunod ni Pastor. That's why he can follow the mission teachers, mission churches. Munang makahimo ta sa paghiusa o pagsunod sa puluhaton sa atong simbahan. Because he had a vision for the future ladies. Tungod ka na ko'y kaugmaon or pananawon sa ako ang kaugmaon. Have a vision with the Jesus Mission Church for your future. Mga kinahanglan nga magbaton usab kitag maayong pangandoy or pananawon alang sa atong kaugmaon. Amen. Amen. Bible says, Hebrew chapter 4, verse 12. Wa Biblia nagaingon sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12. For the word of Kaya God is pulong sa Diyos bugid living o maabot sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and Tulot kini hangtod sa joint kahilangan sa and katawan marrow. o sa espiritu hangtod sa dapit kini nag-abot ang lukahan o kang kauyukan nagusisa kini sa mga tinguha o guna-huna sa kasing-kasing sa tao. We cannot change our long mind, long idea, long desire by ourselves. Di na to mausab ang ato ang hugaw nga panghuna-huna dili maayong ideya ug daot ang mga tinguha pinaagira sa atong kaugalingong So many people want to change their long mind, long idea, long habit by themselves. Daghang mga tao ang naningkamot kay ilang pagbuhon ang ilang sayop nga panghuna-huna dili maayong mga tinguha pinaagira sa ilang kaugalingon. They could not change it. They could not resolve their problem of sins. Kapag dili gihapon nila mabag-o o dili nila masulbad kining problema sa ilang sala. But when the word of God understanding, we can resolve our problem of sin and our long habit, long desire very well. Apan ko nagpulong sa Dios maabot na kanato ato kini masabtan magkapatong kita makadawat kita gahom nga atong malampusan o atong mabuntog kining mga hugong panghuna-huna dili maayong tinguha sa atong kinabuhi. We can stop to many watching TV and the internet and the other kind of long picture and long news. Makahimo na ta sa paghunong sa paglantaw sa mga malaway dili maayong mga tan-awunon or mga balita. And then our heart will be very protection by the worldly factors. So ang atong kasing-kasing maproteksyonan gayon gikan sa pamatasan sa kalibutan. Somebody talking about all of that worldly matters because they do not know Bible very well. Sa mga dumida ng mga tao ang kanunay ng istorya kamay sa mga kalibutanong mga butang o nahitabo ni tungod kay wala nila masabti ang Biblia. And their heart is troubles Kung muna ilang kasing-kasing kasama kong nabugat because they do not please to God Almighty. tungod kay wala man sila makapahimuot sa labing gamhanan nga Why Dios. evangelist blessing too much from the God Almighty? Ngano ang mga magsasangyaw ipanalangin man sila pag-ayo gikan sa langit ng amahan. Evangelist go to the everywhere and preaching the gospel and then deliver the good news to another people continues. Tungod kay ang mga ebanghilista or mga magsasangyaw kamo naman sila moadto sa nagkalain gapit ug isangyaw itudlo ang maayong balita. That's why I don't want to
speak the worldly news and anything else to people during the evangelism. Munang dili ganahan si pastor nga musturya sa iyang mga kauban panahon sa pag-ebanghelyo may tungod sa mga kalibutanon ng mga butang. As an evangelist, I must tell the word of God what Jesus has done for the salvation of our souls. Isip ko sa ka-ebanghelista o magsasangyaw, kinahanglan niya gisulti lamang unsa ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo alang sa kaluwasan sa akong mga kalag. This is the prayer to God Almighty, and then God will remember and blessing our lives. Kung kini ang makapahimuot sa labing kamahalan ng Dios o ang labing kamahalan ng Dios mahinumdom o mupanalangin sa atong kinabuhi. If you want to become so much a blessing like Abraham, like Apostle Paul, preaching the message, deliver the good news to another people, continue day and night. Kung gusto kita makadawat o ginabihan kadaghang panalangin sama ang Abraham o ang Apostoles Pablo, kinahanglan nato isangyaw ang maayong balita sa uban adlaw ug gabi. I have some of the businessmen in Korea. He was very busy. Kung sa mga gano'n siya kaila dito sa Korea, busy siya kaayo. But someday he was decided to become an evangelist. Pagpan, usa ka adlaw ni Ana, desisyon siya nga mahimong usa ka magsasangyaw. After finishing the workshop in the office, 6 p.m. Starting the evangelism in the evenings. Human siya sa iyang pagtrabaho sa iyang shop, iyang kining sirad anong mga alasay sa gabi, magsugod na siya sa pagsangyaw. Daytime Paul work very well for his business, and then evening time go to the visit to house evangelism, deliver the good news to another people. O maadlaw sa adlaw, magtrabaho siya pag-ayo para sa iyang negosyo, apan pagkagabi iyang ihatod, isangyaw ang maayong balita o iyang bisikaon ang matagbalay. He was enjoying to deliver the good news, and then some people alive and return to the Lord God Almighty, attended the church during his Kung evangelism. malipayon kayo siya nga nagatod sa maayong balita o kung doon ubang mga tao nga nadasig o naluwas ang ilang mga kalag o isimba na sila pagbalik, pinaagi lamang sa iyang pag-ebanghelyo. That's why he was continued to evangelism, and nowadays he become a very wonderful evangelist around the world. So napadayon siya sa pagsangyaw o pag-ebanghelyo o karon, nahimo na siya sa ka bantugan kayo, ilado kayo mga ebanghelista sa tibuok kalibutan. Or somebody says, "Oh, Pastor, I don't have time for evangelism." O doon yung ba, yung nga pastor, wala po'y panahon sa pagsangyaw o pag-ebanghelyo. If you want the good work of God, you must make a time for Jesus Kung Christ. gusto ka nga makahimo o makabuhat sa kamayaan sa Dios, kinahanglan nga mugahin ka og oras anang kang Hesus. All of you and I, we can make a time for evangelism, for deliver the good news to one another. Kaya kita ng tanan, ikaw o ako makahimo ta, makagahin ka og oras para sa pagsangyaw sa maayong balita ni Ginoong Jesucristo atong ihatod sa uban. Bible says in Mark chapter 12, verse 2. Ang Biblia nagaingon sa Marcos 12, versikulo 2. Sa pag-abot na sa pamugpo sa mga ubas, nagsugod siya usa ka ulipon ngadto sa mga sakop aron pagkuha sa iyang bahid. Amen. Amen. So Bible says now is the very important harvest times. O karon na ang panahon takna sa alang sa pag-ani. Around the world, in the Philippines also, many people waiting for your good news. Sa tibuok kalibutan, lakip na diri sa Pilipinas, adunay daghang mga tao nga naghulat sa imong maayong balita. They want Jesus Christ. They want to be saved to enter the kingdom of heavens. Kaya gusto sila ni Jesucristo o gusto sila nga makasulod sa gingharian sa langit. But no one deliver the good news, they cannot be saved. Apan kung walay maghatod sa maayong balita, walay maluwas. That's why I tell you the truth, do not stay in your room very long time. Go outside and deliver the good news step by step continually. Unang sultihan ta ni Pastor sa kamatuoran nga dili ta magpabilin og taas
nga oras sa atong mga kwarto sa atong mga balay, Ginoon manggawas kita og atong ihatod ang maayong balita sa hinay-hinay. Make a good habit from today, and your heart will be very gladness. Kung maghimo ta og mga pagbuo kaayong pamatasan sugod karon o pinaagi ni ana makapatong og kadipay ang atong kasing-kasing. Have a faith in God Almighty. Magpatong kita og pagtuo sa Dios nga labing gabhanay. Our faith rule our mind. Tungod yang atong mga pagtuo mo tumala sa atong hunahuna. Amen. The grace of God is promised to us forever. Mark chapter 9:23. Tungod kay ang grasya sa Dios isaad dinhi kanato hangtod sa kahangturan. Katong basahon Marcos 9:23. If you can say Jesus, everything is possible ang for you tanan to mahimo sa live. tao nga may pagtuo. Mingon si Jesus. Amen. This is the promise of Jesus Christ. Mao kini ang saad ni Jesucristo. Everybody says everything is possible Everything is possible for him who believes. for him who believe. Amen. You can do everything very well. Kung mabuhat nato pag-ayo ang tanan. Dreams rule our mind. Na ato mga pangandoy mo magdumala sa ato una-una. Have a dream like Abraham. Sana magbaton kita o mga damgo sama kang Abraham. At the age of 85 years old, Abraham gained the positive mind while gazing the star in the sky. Sa edad nga 85 anyos, nakabaton si Abraham og positibong panguna-una samtang siya nagtan-aw sa mga bituon sa langit. Bible says Genesis chapter 15, 5 to 6. Kung ang Biblia nag-ingon atong basahon sa Genesis kapitulo 15 bersikulo 5 abot sa 6. Almighty God took Abraham outside and said, "Look up at the heavens and count the stars. Indeed, you can count them." Then he said to him, "So shall your offspring be." Abraham believed the Lord, and he credited it to him as a Mataron sa righteousness. Ginoo. Amen. Abraham believed God. Your children will become like the star of the sky. Sa mga si Abraham mituo siya sa saad sa Ginoo nga makabaton siya og kaliwat sa mga kadaghan sa mga bituon sa langit. Hallelujah. Amen. If you believe God Almighty, you can make a disciple, another disciple, planting the church, and increase the 100, 200, 300, likewise. Kung gusto kitang mutuo kita ang Ginoong Jesucristo, makahimo kita pag himo og pag-unapod yung mga kauban o gatong padaghanon, amodaghan ta sa usa ka gatos, 200 or abot sa 300 ug sama niini. Oh, somebody says, I am very old. Ano ba mayon nga gulang na ko kaayo? No, you are very young. Dili, batanon pa ka kaayo. Hallelujah. You are the below the like Abraham, 85 years old. Kay kita mga manghod o ubos pa kaayo ta ni Abraham. Greetings, Inay ko ang kapal. You are very young. You are very young. You can do everything from now on. Mabuhat nimo ang tanan sugod karon. Why people have a mind, I am very old, I cannot do very well. Ano ang uban mo naguna-una man o gulang na ko kaayo, dili na ko kabuhat pag-ayo. This is the very negative mind, negative. Kung kini siya negatibo kaayo mapanguna-una. Have a positive mind in Christ Jesus. Kung mapatunta og positibong huna-huna man kang Kristo Jesus. I saw some young people and Lord, you are very young, sir. Kung sama nga nakita si Pastor Lee sa mga batanon, labi na si Uncle Rone. Uncle Rone, batanon pa siya kaayo. Very mother, very young. O si Mother, batanon pa siya kaayo. Not very old, you are very young, sir. O dili ta gulang na, o dili batanon pa. If you have a mind of Jesus Christ, will change our mind. Kung natay panguna-una sama ni Ginoong Jesucristo, mausab gayon ang atong panguna-una. Almighty God will help you when you change your mind. Ang nabingamanan nga Dios, utabang ka nato, sa diha nato na tusgo ng atong una-una. Today, Almighty God gave us this message, turning point to our lives. Sa mga karon, ang labing gamanan nga Dios naghatag ka nato nining mga mensahe nga pag-uhon na nato ang atong kinabuhi. Hallelujah. A compassion of faith
faith bring the miraculous signs in our Ang life. pagsugid sa pagtuo nagdala kinig milagro sa atong kinabuhi. Apostle Paul confessed Philippians chapter 4:13. Sa mga sa Apostoles Pablo maingon sa Filipos kapitulo 4:13. I can do everything through Him who gives me strength. Maikaligon ako sa pagsagubang sa kanan tungod kaniya nga naghatag kanako puso. We must change our mind, confessing like these words. Kinahanglan nato usbon ang ato ang mga hunahuna magusugid kita og sama niini. Bible says in Proverbs chapter 16:32. Sa mga ang Biblia nagaingon sa Panultihon kapitulo 16:32. Better the patience Mas man than maayo a ang warrior. makalubon A kaysa man naghanap. who's Mas maayo ang makabugon sa kagalingon kaysa naghari sa syudad. Amen. Our life is very important. Ang atong kinabuhi importante gayud kaayo. Today Bible says Proverbs chapter 4:23. Karon ang Biblia nagaingon sa Panultihon 4:23. Atong Above all else, ang imong mga una-una God in your pinulungan heart, sa kinabuhi. for it is Busa well bantayin in sila. our life. Imong yung labing bilidon mong maante. Hallelujah. Have a mind of Jesus Christ. Muna magpatong kita huna-huna na Hesus Kristo. How can we have a mind of Jesus Christ? Usawa na to para kita makapatulog huna-huna na Hesus Kristo. To read in Bible, meditate the Bible day and night, and then pray more earnestly, and the Holy Spirit come to us, touch us, teaching us. Ang pinaagi sa pagbasa sa Biblia o sa pagtuon sa Biblia adlaw ug gabi uban ang matinud-anon nga pagampo ang Malang Espiritu mo unsad ka nato ug ikapo niya tong kasing-kasing ug tabangan kita niya. Bible promises you will receive the power when the Holy Spirit come upon to your life. Ang Biblia nagsaad nga makadawat kita og gahom sa diha nga unsad na ang Malang Espiritu sa atong You kinabuhi. will be witness of Jesus Christ to all Okyot Island, Bay City, Negros Islands. O mahimo kitang mga saksi ni Ginoong Hesukristo diri sa tibuok Okyot ug bisan sa tibuok Bais. You are not very busy. Kung dili ta busy kaayo. After school, after working, after home working, you can do step by step evangelism, deliver the good news. Human sa atong pag-eskwela, human sa atong pagtrabaho, o bisan sa atong mga buluhaton, sa atong mga balay, makahimo ta sa pagbisita balay-balay ug mag-ebanghelyo. This is the teaching of the Lord Jesus Christ, our Lord. O mao kini ang pagtulunan o gitudlo ni Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo. I will learn all this message through the Holy Spirit, through the Holy Bible. Nakapunan niya kini tanang mensahe pinaagi sa giya sa balaang espiritu o pinaagi usab sa balaang Biblia. Almighty God sent me here, Okyot, 20 years ago. Ang labing kamahanan nga Dios nagpadala kaniya dinhi sa Okyot mga 20 na katuig. ang Almighty bayan. God want to help all of your life to become a wonderful ministry of God, evangelist. Kung siyang labing kamahanan nga Dios gustong motabang kanimo ug kanako mga himutang mga manindot nga mga ebanghelista or magsasangyaw. Because of the will of God is the salvation of the all people around the Okyot and the Bay City and Negros Island. Tungod kay ang kabubuton sa Dios mao nga maluwas ang tanang mga katawan diri sa Okyot, sa tibuok Bais ug sa tibuok Negros. Hallelujah. You can deliver the good news. Jesus will help you. Makahimo ka sa paghatod sa mayong balita ug tabangan ta ni Jesus. Everybody say, our heart Our heart is the temple of God. is the temple of God. Your heart Your heart is temple of the God. is the temple of God. Make a cleanness Make cleanliness every day and night. every day and night. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. We pray, Father God, thank you, Lord, for giving us the message. We'll keep our hearts well, because of everything should come from our hearts. We'll have a new mind like Jesus Christ, like Apostle Paul. To deliver the good news, pray for the one another, healing the sick people, weak people. Deliver the good news to our neighbor and all another place continue.
will working with Jesus Christ. Please help all of us. In Jesus' name we pray. Say Amen. And the Lord